We shall completely destroy Japan's power to... Kabi-kabilang digmaan ang nagaganap ngayon sa mundo. Ang walang humpay na gyera sa Israel at Gaza, ang mahabang yugto ng alitan sa Russia at Ukraine, at tumitinding mga tensyon sa pag-aagawan ng mga teritoryo. Tila wala na atang ligtas na bansa sa mundo, at marami sa atin ang nangangamba sa tuwing pag-uusapan ang kaligtasan, lalo na kung ang digmaan ay sinasamahan ng pinakamapinsalang mga armas, ang nuclear bomb. Hindi malabong mangyari ang posibilidad ng pagkakaroon ng nuclear war sa mundo, gaya ng nangyari nung bagsakan ng dalawang atomic bomb ng Estados Unidos ang Japan sa Hiroshima at Nagasaki ng World War II. At dahil sa pangyayari, isa ito sa nagtulak upang formal na sumuko ang mga Hapon sa Amerika sa itinuturing na pinakamadugo at pinakamapinsalang digmaan sa kasaysayan ng mundo, ang ikalawang digmaang pandaigdig na kumitil ng tinatayang 70 to 80 milyong katao. Karamihan ay mga sibilyan. Terrible at nakakakilabot ang digmaang ito dahil dito unang ginamit ang pinakamapinsalang armas pandigma, ang atomic bomb na naghatid ng takot sa maraming may buhay, sumira ng kapaligiran at nagpabagsak ng ekonomiya ng bansa. Kaya kung magkaroon man ng digmaang nuclear ngayon, ito ay hindi biro. Sa ngayon kasi ito ay napakalakas na at higit na mapanganib ang mga bombang nuclear. May mga bansa pa kayang ligtas sa nuclear bomb. Ano-anong mga bansa ito? 10 sa pinakaligtas na bansa sa nuclear attack. Yan ang ating aalamin. Pang-10, Sri Lanka. Sri Lanka, isang republika sa Indian Ocean, ay nasa timog silangan ng India. Ang bansa ay mayaman sa kultura, natatanging kalikasan, at may kasaysayan na umabot ng 2,000 taon. Bakit ligtas ang Sri Lanka? Ang islang bansa ay malayo sa mga target ng nuclear. Meron lamang itong mahigit 20 milyon katao at kakulangan sa infrastruktura, kaya't mahirap para sa isang nag-aatake na magdulot ng malawakang pinsala. Pang-9, Nepal. Ang Nepal ay isa sa pinakaligtas na bansa sa Asia. Ito ay nakakagulat dahil nasa pagitan ito ng India at China. Katulad ng South Korea, North Korea, hindi nais ng mga kapitbahay ng Nepal na magbaba ng bomba sa kanilang harap. Ang mga mataas na bundok sa Nepal ay nagbibigay ng likas na proteksyon laban sa radiation. Ito ay isang bansang walang baybayin, ngunit naka-isolate, katulad ng isang bansang isla. Pang-8, Fiji. Maraming tao ang nagtuturing sa Fiji bilang paraiso sa Earth. Ang Fiji ay isang magandang islang paraiso na may kumikislap na asul na karagatan, di madamay na mga beach at luntiang tropikal na kagubatan. Bagamat totoo ito, maraming tao ang hindi mapapansin na ang Fiji ay isa rin sa pinakaligtas na mga bansa sakaling magkaroon ng nuclear war. Nangangahulugan nito na ito ay lubos na hiwalay sa iba pang mga bahagi ng planeta. Ang bansang isla ng Fiji ay naka-isolate mula sa iba pang lugar sa Pacific Ocean. Dahil sa malayong lokasyon nito, mas mababa ang tsansa ng nuclear assault sa lugar na ito. Pang-7, Greenland. Ang Greenland ay ang pinakamalaking isla sa pagitan ng Canada at Iceland sa Arctic Ocean. May 57,000 katao ang Danish Greenland. Bagamat limitado ang populasyon, mayaman ang Greenland sa wika at kultura. Karamihan sa mga nuclear missile ay hindi makakarating sa Greenland. Kung isang bansa ang maglunsad ng missile sa Greenland, ang ice sheet ay matatakpan ng malaking bahagi ng isla na naglilimita sa pinsala. Pang-6, Sweden. Itinuturing na tahimik ang Sweden. Ang rate nito ng pagpatay ay pangatlo sa pinakamababa sa buong mundo. Hindi lamang ito ligtas, kundi isa ito sa pinakaligtas na mga bansa sa aming listahan. Ang neutrality at non-alignment ng Sweden ay nangangahulugang hindi ito pumipili ng panig sa pandaigdigang krisis o sumasali sa mga military alliance. Ito ay nakakabawas ng panganib sa nuclear war ng Sweden. Pang-5, Norway. Ang Norway ay isa sa mga ligtas na bansa mula sa nuclear war sa Europa. Inirerepaso ng Global Peace Index ang Norway bilang ika-14 na pinakapayapa noong 2021. Ang Norway ay ligtas mula sa nuclear war sa ilalim ng ilang dahilan. Una,
ito ay hindi gaanong populated. Ang isa sa nuclear assault ng Norwegian soil ay magdudulot ng isang kaunting pinsala. Pangalawa, ito ay medyo naka-isolate mula sa iba't ibang bansa. Ang isolation ng Norway ay nagpapababa sa posibilidad ng isang regional na pagtutunggali na maaaring umakyat sa nuclear war. Pang-apat, New Zealand. Madalas tingnan ng New Zealand bilang tahimik at magandang bansa. Alam mo ba na sa isang pag-aaral ay nagsasaad na ito ay isa sa mga nasyon na maaaring mabuhay sa isang nuclear war? Ang pagsusuri ng University of Southampton na inilathala sa Nature Communications ay sumusuri kung aling mga bansa ang maaaring mabuhay sa isang nuclear blast dahil sa maliit na populasyon, layo mula sa mga target ng nuclear, at kakulangan sa military infrastructure, mataas ang marka ng New Zealand. Pangatlo, Australia. Ang Australia ay isang pangunahing kandidato sa kaligtasan mula sa nuclear war. Ang malawak at tuyong kontinente nito na may ilang malalaking sentro ng populasyon ay nagpapaliwanag kung bakit. Ang nuclear strike sa Australia ay mahirap at ang maliit na populasyon ay maglilimita sa pinsala. Ang militar na relasyon ng Australia sa US ay magbibigay ng proteksyon sa kanila sa isang nuclear conflict. Walang gustong umatake sa Australia na alam ang malaking nuclear arsenal ng US. Pangalawa, Canada. Ang Canada ay isang pangunahing mananatiling buhay sa nuclear war. Ang NORAD ang pangunahing military partnership ng Canada sa US. Sila ay nag-oorganisa ng military drills. Kung ang isang nuclear bomb ay aatakihin ng isang bansa, malamang na magtutulungan ng isa't isa. Ang Canada ay may malaking lawak ng lupa at hindi kakaunti ang populasyon. Ito ay nagpapababa sa panganib ng isang nuclear attack na sirain ang bansa. Sa isang atake, maraming bahagi ng Canada ay nasa rural at hindi gaanong tinitirhan na nagpapababa ng bilang ng namamatay. Bago ang ating number 1, sa panahon naman ng digmaan, ang pinaka-safe na lugar ayon sa pag-aaral, ang Switzerland, ang pinaka-safe na bansa sa panahon ng gyera dahil sa geographical location at defensive strategy ng bansa. Ang Switzerland din ang isa sa bansa na hindi nakisangkot sa digmaan noong unang digmaang pandaigdig at ikalawang digmaang pandaigdig. Kahit napapalibutan ang bansang ito ng mga bansang kasali sa gyera at ang ibang mga tao dito ay may kanya-kanyang bunker, ang bunker ay matatagpuan sa ilalim ng lupa. Ginagamit upang protektahan ang mga tao na nasa loob nito mula sa iba't ibang uri ng pag-atake, lalo na sa mga pagsabog ng bomba. At ang una, Iceland. Ang Iceland ay isa sa islang bansa sa North Atlantic. Meron itong halos 300,000 residente at 103,000 square kilometers. Dahil sa kanyang kalayuan, kawalan ng military at geothermal energy, ang Iceland ay isa sa pinakaligtas na lugar sa nuclear war. Hindi maabot ng nuclear missiles ang Iceland nang hindi napapansin dahil sa isolation ng North Atlantic Ocean. Ang limitadong populasyon at sukat ng Iceland ay maglilimita sa pinsala mula sa isang nuclear missile. Ang totoo, walang bansa ang nakakatiyak ng lubos na kaligtasan. Pero may ilang mga bansa na may mas mataas na chance dahil sa proteksyon at mas mababa ang tsansa na maging target ng nuclear attack. Maaaring dahil ito sa mga geographical nilang lokasyon o dahil sa kanilang political stability at kakayahan na makabangong muli. Pero ang higit sa lahat at napakamakapangyarihang sandata na pwede nating gawin ay patuloy na manalangin at magtiwala sa Diyos. Dahil aminin natin sa hindi, wala namang pinakaligtas o safe na lugar kung hindi tayo iingatan at tutulungan ng Diyos. Kaya ngayon pa lang ay magpakabait na tayo. Magbalik loob sa paglilingkod sa Diyos para kung dumating man ang matitinding digmaan, may Diyos na gagabay at mag-iingat sa atin. Kaya kung maganap ang nuclear war, anong gagawin mo? At saan ka pupunta? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Paki-like ang ating video, i-share mo na rin sa iba. Salamat at God bless!